Sa mga may balak mamalengke ngayong araw, nananatili pong mataas ang presyo ng bilihin dahil pa rin yan sa mga pag-ulang dulot ng habagat. At para sa price check update, live mula sa Quinta Market sa Quiapo, Manila, nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Lai, naku, bukod sa gulay, ano pa ba ang nagtaas sa presyo na dyan? Bukod sa boses ko, Mami Chiki, pati seafood, sa taas kayo, nakakaloka! Ganun talaga masasabi ninyo. Kasi nga, di ba, ilang araw na bang umuulan? Ilang araw nang masama ang panahon natin. Natural may epekto ito sa mga mangingisda natin dahil nahihirapan silang maglayag at makapanghuli ng mga lamang dagat. Pero ito talaga, alam nyo, kanina pa tong tilapia na to Kanina pa to talaga nagpupumiglas In fairness, fresh yung mga tilapia nila dito. Kaya lang sobrang naawa talaga ako sa kanila kasi gusto na nilang bumalik sa tubig. Ayan na naman. Kanina pa ako nagsha-shower ng kanilang pagpapagaspas. But anyways, Mami Chiki, bukod sa seafoods, mataas pa rin ang presyo ng gulay natin, 'di ba? So, ang seafoods, ang itinaas niyan ay mula 10 piso hanggang 120 pesos, habang ang gulay naman 10 hanggang 80 pesos ang itinaas. Simulan na natin ang rundown para mailista nyo na yung mga binabalak nyong bilihin at mabudget nyo na ang inyong mga pera. O, diba? Simulan natin ang gulay. Dati, ang pechay ay 100 to 120 pesos kada kilo. Ngayon, 140 pesos hanggang 200 pesos yan kada kilo. Ang pechay Tagalog yan, Mami Chiki. Ang Baguio beans naman, 140 pesos yan kada kilo hanggang 150 pesos kada kilo. Ngayon, 200 pesos yan kada kilo. Ang talong ay 130 pesos hanggang 140 pesos kada kilo noon. Ngayon, tumaas yan by 50 to 60 pesos. 180 pesos na yan kada kilo. Itong tatlong nabanggit natin, yung talong, pechay Tagalog at yung Baguio beans, yan yung tatlong walang pakikisama sa buhay dahil yan yung pinakang mataas ang itinaas na presyo kada kilo. Pagdating sa ampalaya, may pagka-bitterness na naman tayo. Kasi nga wala sa 130 pesos hanggang 140 pesos. Ngayon, nagkakahalaga na ito ng 150 hanggang 160 pesos kada kilo. At ang repolyo naman, kung magsasabaw kayo ng nilaga, tipid-tipid ng onte, tumaas yan ng 10 to 20 pesos o 30 pesos hanggang from 100 pesos to 120 pesos yan. Ngayon, 130 pesos na yan kada kilo. Dito naman tayo sa ating seafoods. Ayan, ang ating hipon mula sa dating 450 hanggang 480 pesos kada kilo. Ngayon, 480 to 600 pesos na yan kada kilo. Ang alimasag naman, 350 hanggang 380 pesos. Ngayon, 400 hanggang 450 pesos yan kada kilo. Ang bangus naman na nasa dating 300 hanggang 350 pesos, noon ay nasa 260 pesos lang per kilo. Ang tahong, masarap isabaw yan. Masarap itinola yan ngayong maulan na panahon. Mula sa 100 hanggang 140 pesos kada kilo. Ngayon, nasa 140 hanggang 150 pesos kada kilo. Damihan na lang natin yung sabaw, di ba? Para mas mas maging okay yung ating budget. Okay, dito naman tayo sa karne. Ang sirloin mula sa dating 510 pesos kada kilo. Ngayon, 530 hanggang 600 pesos na kada kilo. Tipidity na naman tayo sa paggawa ng tapa at bistek Tagalog. Ang tenderloin, nako, masarap steak yan. Kasi malambot, hindi ba? 950 pesos yan kada kilo. At ang T-bone, kung balak nyo mag-steak, makakapag-ihaw ba tayo ngayon tag-ulan? O hindi ba? 480 hanggang 490 pesos yan kada kilo. Pero kung bet nyo naman yung bulalo, 420 hanggang 430 pesos yan ngayon kada kilo. Kausapin natin, no? Ito si Ate Jenica Palermo, ang isa sa mga may-ari ng bilihan ng isda dito. Jenica, mainit ba ulo mo? Hindi naman masyado. Pero kumusta ang bentahan? Ngayong nagtaas. Lapit tayo. Dito na lang siguro ako para. Dito tayo sa tilapiyang gustong magtilamsik ng kanyang palikpik. Ayan. Okay. Matumal po. Matumal. Ilang araw nang matumal? Wala na nagulan po, mga 2 linggo na. Paano ka?
Tsaga-tsaga lang po kasi yung renta eh. Araw-araw eh. Oo, paano? Paano ka survive? Tsaga lang po. Kahit makasurvive na pambayad ng pwesto kasi back rental po eh. O, back rental? Ano ibig sabihin nun? Kahit magtinda o wala, magbabayad ka pa rin. Ah. Kaya kailangan po tsaga-tsagain na makasurvive sa araw-araw. O dati, kung anong oras ka nagbubukas at medyo mas maaga ngayon, nag-extend ka ba ng Opo. oras? Hanggang gabi. Ah? Hanggang gabi po kami dito. O, di pa bukas. paano? Hindi ka pa nakakatulog masyado. Hindi po. Hindi. Iba-iba po natitindahan. Iba sa hapon, iba sa umaga. May naka-assign. O, ano naman ang tipidity tips para sa mga mamimili natin? Yung talagang hindi maiwasan na, syempre, bumili ng seafoods. O, Paunti-unti na lang po para makabili. Yan Oo. kasi talagang mahal eh. Wala po no choice eh. oo. Dahil kahit kami nahirapan mamili din sa punduhan, eh kung di kami bibili, wala naman di kami titinda. At saka, kung hindi naman kayo magbibigay ng konting tawad man Opo, lang, wala rin hindi bibili. Diba? Kasi mahirap din ang buhay. O, ganun. sige, maraming salamat, Jenica. O, ayan, tipidin na lang natin. Kahit masakit, no? Na tayo pa yung nag-a-adjust talaga sa presyo. Ganun talaga ang buhay. Tipid-tipid na lang, makakain lang ng napakasarap na puset. O, di ba? Yung adobong puset, na lang na puset. Tapos isipin na lang natin, nagda-diet tayong lahat para sa ikapapayat natin bago magpasko. O, di ba? Yan ang pinaka-latest, Mami Chiki. Balik sa inyo sa studio. Oh, alam mo, Lai, sanay naman tayo sa pagmahal ng mga bilihin ngayong mga panahon na ganito maulan. Pero ang tanong is, gaanong katagal ba ito mananatiling mataas? At tabayaan na namin ang iyong mga report sa darating na mga araw pa, ha? Lai, maraming salamat sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.